But sa ngayon pong araw na ito, again, out of respect to the institution, may langaw pagdala yata ni Martin Romualdez yan. Teka, tapusin ko lang. Sa araw pong ito, kaya narito po ako, ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang-halata din po natin na puppet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapa-lockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kesa sa pangsariling interes. Yung 14 na yun, Marines din? Marines din, oo. Mga kasamahan din nila na nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong problema nila sa Marines. Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico. Ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta complete with videos, pictures. Bakit ayaw nilang paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. So, alam na alam po natin ang ginagawa, tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about concealing the truth tungkol dito sa flood control scandal. Attorney, hindi daw kayo credible. Kasi bakit daw si Loren inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines po na... Ay hindi po akong abogado ng ex-Marines, ano? Abogado ako ni Mike Defensor. With respect to credibility, kung nga hindi credible na sinasabi nila, bakit ayaw nilang patawag? Bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado para lamang yung 18 Marines ay hindi matawag? Di doon nila i-cross-examine sa loob ng Senado. Para kung nagsisinungaling, perjury yun, i-contempt nila, pakulong nila, ngunit ba't ayaw nilang harapin? Yun ang problema. Kung talagang hindi credible, tawagin nyo. Pag sinabing, pabago-bago pa ka pala, may motion doon, di ba? Hold him in contempt for not telling the truth before the committee, kulong. Ba't ayaw nilang gawin? Attorney, bakit ngayon lang lumabas yung 14 pa? Siyempre, hindi naman madaling hindi naman pupunta sa party itong mga to Ang kalaban mo yung mga makapangyarihan na mga tao sa Pilipinas. Yung senador nga, kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng question. Eto pang mga Marines na ito, kayo naman Siyempre, natatakot yun. Ito yun, tinatakot si Joel Villanueva. Dinidemanda kami. Kasi mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda si Mike Defensor. Naging congressman na. Patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumabas ang katotohanan. Pero katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano bang mahihita namin dito? Pero kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bayan kasi alam nyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan Ito ba, dalawa aeroplano nun Na aeroplano? Ito na... Kita mo, ang kulit nitong langaw Padala ng PCO yan May pito pa raw. Drone yan, drone. Hindi, tapusin ko lang yung statement ko, Alam nyo mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Mananatili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Ano mangyayari sa ating bayan? Wala na.
in one or two more generations para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia, baka failed state na tayo, baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan noon for drugs, ayan na naman, nasa poder na naman, si Mabilog, oh. Can you imagine? So, yan po ang pinaglalaban natin. Ano ba mapapala namin dito? Wala na kaming hihiligin sa buhay. Sa reaction niya, doon sa sinabi ni Director Matibag on the 5 million bribery dito sa mga ex-partners. Ito na nga yung, hindi ko alam kung kasama ito eh. Di ba? Yeah, pero what's his reaction when you spoke to him about it? Malaking kalokohan yan. At kung gusto nila magdemanda, di magdemanda sila. Kita nyo naman ang affidavit. Puro, pinadala kami ng affidavit, puro redacted. Hindi malaman kung sino nagsasabi. Oh, di ba? Nakita nyo ba yung affidavit? Di ba, redacted yung affiant? Redacted yung mga pangalan, redacted yung mga lugar. Ano bang tinatago nila? Ba't ayaw lang iharap? A person has the right to confront the witnesses against him. Hindi po dito sa NBI ang konfrontasyon na yun. Sapagkat ang NBI, not only is it not a court or a prosecution office, alam naman natin ang bias ng leadership ng NBI ngayon. Kaya kalokohan po ito. This is a sarsuela, drama lang po ito. Ginalang lang namin siguro for the last time at mabubuti naman yung mga career officials ng NBI. Kanya lang, unti-unting nasisira. Lahat ng institusyon po natin nasisira na. Ombudsman, sirang-sira na. DOJ, sirang-sira na. Pati NBI, sinira na nila. Pati Senado, ginugulo nila. Wala na po tayong matitirang institusyon kapag hindi po tayo tumindig at lumaban. Ano rin sasabihin mo kay... 50,000 daw po sir na tinanggap po nung sinasabing hilaw na father ko daw, nitong witness po ng NBI, 350,000. Ba't hilaw, hindi pa ba naluluto? Hindi ba sir? Hindi, alam ko ang ibig sabihin. Is there proof to that po? Alegasyon po yan. Pwede kong sabihin, tumanggap si Director Matibag ng 500 million para guluhin yung Senado, di ba? Oh, anyone can say that. Prove that in court. Kaya nga sabi ko, wag na silang manggulo sa amin dahil lamang kinakatiga namin ng katotohanan kung meron po sa korte na mag-file na sila sa prosecution office. Iharap nila yung testigo, sasagutin ni Secretary Defensor through his lawyers at tignan po natin kung may probable cause. Puro intriga po yan eh. Pero attorney, yung sampina nga daw po na yun ay tungkol doon sa 5 million na allegation. Walang nakalagay. Pero pag Ang tinanong gulo po nila kayo eh. ngayon sa appearance na ni Mamay, ano po ang sasabihin niyo sa NBI? Walang nakalagay. Pag sinampina, kasabihin mo kung anong investigasyon. Anong nakalagay sa sampina? Ano nakalagay sa sampina? Tungkol daw saan ito? 18 na ex-partner. Oh, 18 ex-marines. Oh, credibility ng 18 ex-marines. Malabo. Lagi namang unclear eh. Wala namang klaro dito sa administrasyon na ito. Lahat ito malabo. Malabo pa sa burak ito eh. Tatanong ko lang, ano ba ito? May problema, ano pa kayo? Is there an investigation for a possible criminal offense against my client? Kung meron, alis na ako, mag-file na lang kayo. We are not going to honor another subpoena from the NBI, lalo na kung harassment. Ngayon, kung tingin nyo, you go to court, sabihin nyo in contempt kami, we will prefer our defenses in court. Pero yung para harass nyo, obvious na. Huwag na man sanang gamitin ang NBI para guluhin ang mga lumalaban lamang para sa katotohanan. Never po nangyari ito. Never. Na even under the what used to be the worst administration, yung panahon ni Noynoy Aquino, hindi po ginawa to sa oposisyon. Nasa oposisyon po ako noon eh. Lagi ako nasa oposisyon. Hindi lamang ako nasa oposisyon noong panahon ni Pangulong Duterte. But I've always been with the opposition. Pero never kaming ginulo ng ganito, never kaming hinaras ng ganito. Sabi mo kanina wala ka ng respeto kay Matibag. Anong sabihin mo mamaya pag nagkita kayo? Ha? Anong sabihin mo sa kanya pag nagkita kayo? At sabihin ko sa kanya, wala akong respeto sa'yo. Hindi naman crimen yun eh. I will not talk behind his back. Pag nakikita ko, sabi ko, sir, pumunta ako rito out of respect for the NBI, not because of you, because I do not respect you. Tapos. Attorney, yung nabanggit ko kanina. O ano ngayon? Anong gagawin niya sa akin? Babarilin niya ako sa mukha. Kaluwa naman yun. He's a public official. Walang turf dito. Kami nagbabayad sa salary niya. Sure. Walang turf dito. Hindi naman tayo sa medieval times eh. Ha? Unless, yun ang mentalidad niya. May bahala siya sa buhay niya. Sir, nag-extend po ng invitation yung Tulfo BRC kay kung may
na-accept niyo po yung invitation to appear sa meeting, hindi po hearing, meeting. Ay, hindi ko po masasagot yan as of now. I have no instructions from my client. Sorry po. Nabanggit niyo po kanina ng 14 additional ex-Marines na lalagdag pa. Nabanggit na rin po kasi nung kamakailan ni NBI Director Matubag na meron pa nga daw talagang additional Marines na bribe pa daw para Yun nga ang problema natin. Hindi mo pa naririnig, binribe na. What respect can they expect from ordinary people kung hindi pa nagsasalita ay binribe na? O ngayon, bukas, pupunta dapat. O, may security threat daw, lalakdown nila ang Senado. Ay, nakikita niyo naman one has to be really blind or stupid not to see these machinations. Bihira naman, Kitang-kita naman saying na hindi sila sinuhulan. Hindi sila sinuhulan. Kung sinuhulan man, you prove it. Kasi alam nyo, in an investigation, when someone comes forward with an allegation, bagamat allegation yan, you take it at face value. Kaya nga may proseso tayo. Halimbawa ako, lumabas ako, sinabi ko, si Jan Consulta, sinuntok ako. Siyempre, ibablatter ko yun, imbestigahan yan. O Jan, sinuntok mo ba ito? Saka magpaliwanag si Jan. Ito, hindi pa. Pumunta pa lang ako sa polis, uy, sinuntok ako ni Jan Consulta. Baka naman hindi ka sinuntok, baka nagkamali lang, di ba? O baka nadulas lang, tamaan yung mukha mo. Yun ang nangyayari. Para tayong mga luko-luko na rito Sa nakaharap na investigasyon. Willing sila sa BRC. Kaso mo nga, bukas daw, ilalockdown ng Senado. Kita nyo na. Very obvious. Very obvious. Senator Lia Cayetano po yun dapat yun. Dapat yun kasi ang legal at yun po. Alam nyo, ginugulo nila yung Avellino. Well, I can talk here until my face is blue about Avellino. Pero, alam nyo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung ba nagsasabing ang Avellino versus Cuenco is authority for the session na nangyari kung saan ginawang pro tempore at acting president si Win Gatchalian, that is one huge baloney kung susuriin ninyo. Hindi nila binasa yung Avellino dahil tamad sila o comprehension challenge sila. Ako, pupusta ako, turo nyo sa Avellino kung anong majority ng court na nagsabing 12 is enough. Wala po, wala. 4-4 ang voting noon. At ang mismong Avellino, sinabi lang nila, hindi namin pakikialaman yan because that is a political question. Bakit? Because under the 1935 Constitution, yung Section 1 ng Article 6 na in-expand yung judicial power ng Korte Suprema ay wala pa. So, malaki po noon ang, kumbaga, territory kung saan pwede mong sabihin political question. That has been considerably narrowed down by the 87 Constitution. Pati yung majority, iba na po ang wordings ng 87 Constitution kesa sa 35 Constitution. Yung ruling, Avellino, matanda pa kay Tito Soto yung ruling na yun Bago yun, ang susundin mo under a different Constitution. Malaking kalokohan naman yun. Attorney, yung lockdown bukas, so ina-announce. dahil doon sa ayaw nilang papasukin yung 40 naman. Obvious naman bakit mo ilalockdown ngayon? Try nyo pumasok doon, ordinaryong tao ka. Mamamayan ka, kahit ako, pahihirapan akong pumasok. Ngayon lang nangyari yan. That is supposed to be the office of the representative of the people elected at large. Bago hindi mo papapasukin yung constituents mo. Di ba? But attorney, what is your basis of saying that na yun yung dahilan? Yun yung dahilan. Ano pa man, walang reason para i-lockdown mo ang Senado. By deduction. By deduction. Do you think that is also an allegation? Alin? Walang evidence na Pero makikita mo sa pattern, di ba? We are all logical beings. Kaya nga homo sapiens tayo, di ba? Di ba? We are thinking men. Man is a logical creature. Makikita mo naman di ba? Kung anong moves. We're not naive. Unless pinanganak kakahapon lang at lahat paniniwalaan mo. Kita mo yung pattern si Ping Lacson na siyang involved sa maleta rin na hinaharang nung siya ay BRC chairman. Siyang unang-unang nagsabi, oy, may unrest ang military, may threat. Biglang papasok si Matibag, oy, may security risk ang Senado, kailangan i-lockdown ninyo. Diba? I mean, you have to be really dense not to see that something is wrong. Pero dahil naka-lockdown tomorrow, walang pupunta sa Senado, sa kampo? Yun ang inalaw sa amin. Ewan ko kung
Ewan ko kung ipapatupad nila ngayon now that the cat is out of the bag. I'm not talking about Kiko Barsaga. Papaano yun, attorney? Despite that possible lockdown, ready pa rin yung 14 na pinagkabukas. Ready sila, kaya nga nag-lockdown eh. Sir, hindi na... Sorry sir, last question pa man. Okay lang. I'm sorry. Where is... Hindi ko alam eh. Kahapon kami last nagkita for breakfast when I was given instructions. Anong instruction niya sa'yo? Lawyer-client na yun. Sir, so hindi Okay. na kayo na-surprise doon sa sinabi na rin nila, banggit ni Senator Lacson, yung raw and sketchy information na meron na rin kung naliligali sa hanay po ng arm. Working in tandem yan eh. Si Lacson eh, I have known him for a long time. May propensity to lie yan eh. And I know why. First-hand knowledge ko yan. Pero this is not the time nor the place to discuss that. Maganda naman yung usapan namin ni Investigator Joshua Raimundo na estudyante ko pala nung nagtuturo ako sa PLM ng law. At pinaliwanag ko sa kanya na ang stand ng aking kliyente ay huwag na sanang mag-issue ng sabina, sayang lang ang papel ng gobyerno, sayang ang resources ng gobyerno, ang oras ng mga agent, sapagkat kung tingin po ng National Bureau of Investigation ay may basihan para hainan ng reklamong kriminal si dating Secretary Mike Defensor, ay ang dapat gawin ng NBI, at alam naman po ito ng NBI, ay maging nominal complainant pa nga pwede ang NBI, pumunta sa piskalya, doon maghain at isabina si Secretary Defensor upang mag-submit ng counter affidavit. Sapagkat dito po unang-una, katulad ng sinabi ko earlier, hindi na po namin mabibigyan ng paggalang ang liderato ng NBI. Dito prejudge na eh. There is no level playing field here. Lutong Macau po dito eh. Doon na lang po kami sa piskalya where baka parehas pa rin lang, bagamat kontrolado din nila ang DOJ, at least may proseso po roon, may reklamo, alam nyo kung sino nagreklamo sa inyo, kailangang ilatag lahat ng ebidensya laban sa inyo kung meron man, at may pagkakataong sagutin at saka magdedetermine ang probable cause kung ipafile ang case, kung may reasonable probability of conviction. So, doon na lang po tayo sa tamang proseso. So sabi ko, baka pwede naman, huwag nang mag-issue ng sabina kasi walang ma-achieve. Ganun pa rin po ng ganun ang aming stand. We will not give a statement here, hindi dahil sa may tinatago kami, ngunit we believe that the NBI is no longer a fair and free forum para sa katarungan. Sir, dito sa usapin naman po ng dapat po pagka-file po niya ng case, laban po dito po sa block po nila Senator Win Gatchalian. Ito po ba sir ay matutuloy? Ano po ang plano niyo pong gawin? Ito pong darating na mga araw, ngayon ay Wednesday pa lang naman, ano? Itong mga darating na mga araw ay pina-fine-tune pa rin namin kung may complaint po kami. Tinitignan po din po natin ang further developments kung magkakaroon ng pagkaibang configuration etong numbers na dynamics ng numbers sa Senado. At siyempre po, hindi naman pwedeng basta i-file kasi Korte Suprema po yan. Kailangan pulido po yung pagkagawa ng ating petisyon. So, kumbaga sa kanya, abangan ang susunod na kabanata. Thank you, attorney. Maraming salamat din po.